Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 14, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa Maynir Escuela Talier Intramuros, Muralia Street, Barangay 666, Ermita, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Dabalami House, Jupiter Street, Bel Air, Makati po. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, mabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Pati tayo dyan. Pero di siya stop, hindi na siya rin. Kaya abot tayo sa ano, siyempre inabot tayo, hindi siya stop. Kung prepare mo po yan sa klase. Opo, ay sorry, kung prepare ko po, pero stop. Oh, prepare to stop po. Prepare to stop. Prepare to stop. Opo, prepare to stop. So, makabilo po ako. Kung prepare naman po po yan, sa gitna po po kami ito. Sa gitna po kami ito. Ay. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha po natin sila. Know how to speak Tagalog? In English well? Tagalog, no. No, English I mean. English a little bit. A little bit. Oh. No problem. And in French, I don't use Grab or Uber. It's the first. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under the military force supposedly, and they are now being directed to surrender to criminal investigation and detection group. And the others, the dedicated teams of PNP are now on their way to Inilingin naman ni Palace Press Officer Undersecretary Tia Castro na ang mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pagpatupad ng
batas sa pamamagitan ng PNP. Yan po lagi ang mandato po nila ng PNP at ang ating law enforcement unit. Alam po nila yan, ng Pangulo, kung ano po nasa batas. Ipatupad. Kung nandiyan na po ang Oh, warrant what of is it? arrest, It's a big monument. pabilisan po ang pagtrabaho para po. Oh, National Museum. Yeah, Okay. it is. Tiniyak naman nilang natin na tatalima ang PNP sa mga alituntunin sa pagsilbi ng arrest warrant. Ang monitor din ngayon ng DOJ ayon po sa Pinola si Attorney Polo Martinez ang dalawang korte pa na maaaring maglabas ng arrest warrant din dapat ilaang ito ang mga korte. Samantala ayon dito kay Martinez, bakit usage sa madaling araw pagpili sa kanilang galawan agad na pumasok sa balikat ng araw sa lalaki ang parang patay nila daw matapos nito ay gumamit sila ng roller cutter para sirain naman ang dado ng roll-up door nang kaya at ang roll-up tinanggal naman ang isang mga suspect ang minamanayang munisipyo sa lugar ng tindahan. Balik po sila ng saglit tapos bumalik. And then, yun na po yung pagkakataon na pinangga po ulit nila. Then, pumasok na po yung isang tao. Hanggang sumunod dito sa shared area sa kanila pinalit po ang drawer. Hindi po nila kita yung pera, so tinago po namin siya sa isang lugar. Kasi po bago po yung nangyari na yun, nakaano na po kami na para may nagmamanman. Dahil wala nakuwang pera, ang ilan sa mga bagong model ng portable speaker ang kanilang kinuha at mabilis na tumakas. Bali po, tatlong speaker po yung nakuha ma'am, yung dalawa po, 11,000, and then yung isa naman po is 4,000. Equivalent of 26,000. Ilang araw bago Wednesday, nagpaglasan sa barangay ang isa sa mga empleyado ng tindahan matapos masapul ng CCTV na may nagtangkang buksan ang pintuan ng tindahan ng madaling araw. Napagalaman din ang mga empleyado ng appliance store na nanakawan na rin ang kanilang mga kasaling gusali noong mga nakaraang buwan. Gumawa na lang po sila ng tama. Magtrabaho po sila. Sana po ang sumuko na po sila. Ngayon ang nangyayari, parang kami yung binabantayan ng mga kawatan. Kahit iniiba namin yung oras ng ikot namin, parang kumisa, nakakalusot pa rin talaga. Pag nahuli namin sila dito, pasensyahan na lang. Pinaigil ng barangay ang dalawang Texas guard habang patuloy ng lahat ang mga madaling supervision. ABS. Tumamba ang ilang motorista at nagtitinda sa pagkita sa Tondo, Maynila sa isinagawang clearing operation ng MMDA. Gihit ng MMDA, hindi sila titigil hanggang hindi nagkakaroon ng disiplina ang publiko at mga motorista sa tamang paggamit ng kalsada. Nagpapatrol, checking road. Hakot dito, mula sa likod. Ganito ang eksena sa ikinasang clearing operation ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ilang pangunahing kalsada sa Tondo, Maynila. Sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard o Road 10, hindi nakalusot maging ang mga banderitas na gagamitin sana sa pista ng Santo Niño. Ang isa namang tindera, nakipagmatigasan pa sa mga tauhan ng MMDA matapos kumpiskahin ang patungan ng kanyang panindang nakapwesto sa gilid ng kalsada. Hindi naman po kami na may permisyo. Susubukan ulit. Clearing ulit. Nag-iigan ulit gagawin. Kasi hanap po yun eh. Mas matatakot po kami kung wala kami kakainin. Nasampulan din ang mga tricycle. Ang isa sa mga ito, wala ng plaka, wala pang lisensya ang driver. Ito lang anak buhay namin. Kuha nila ako anak buhay. Ano pakain sa 5 kong anak. Wala pong budget eh. Mahal-mahal na lisensya kayo. Wala kang 10,000 makakuha ka lisensya. Hinatak naman ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa mga bangketa. Pinara at sinita naman ang mga motorcycle rider na hindi nakasuot ng tamang helmet kaya ay may angkas na maliit na bata. Ang mga trailer truck na nakaparada sa hindi tamang lugar, siniketan din. Pagdating sa ng kanila, ikalawang open out the way. Balik road for a weekend, tapos nagkipapanda bilang grupo para magsilbi ng Korean military habang nag-focus din ang ilang miyembro sa kanilang social project. Naabangan na rin ang kanilang bagong album sa ilalaman ng March 12. At Street Felipe, BBS, PNU. Sa pagbabalik ng Baby Patrol,
Na-drop na natin sila, sobrang traffic kaya at nagkukwentuhan yung ating sayang di tayo nag-play ano po. Ayan, so maraming salamat po sa panonood, hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Search Ibinunyag ngayon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na inalok siya at ang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng ₱1 bilyong